Ang pag-alis ni Wood sa Mavericks pagkatapos lang ng isang season ay hindi nakakagulat, dahil ang Mavs ay tumanggi na bigyan siya ng contract extension matapos niyang bigo na makuha ang buong tiwala ng coaching staff. Marami ang nakita siya bilang isang malakas na potensyal na frontcourt fit kay Luka Doncic, dahil ang 3-point shooting ni Wood at individual offensive versatility ay magandang gamitin sa pick and roll. Bagamat siya at si Doncic ay magkaibigan, ang mga pagkukulang ni Wood ay nag-ambag sa bulok na depensa ng koponan, kung saan number 6 na pinaka-worst sila sa liga. Sa pagpasok ng kanyang ika-8 season sa NBA, hindi pa rin nakakatikim ng playoff si Wood. Ang 6'10", almost 28 years old na si Wood ay isa sa iilan lamang na big man sa NBA na nakashoot ng 37% sa tres, minimum of 250 shots. Ang iba sa listahan ay sina Lauri Markkanen, Brook Lopez, Kristaps Porzingis, Bobby Portis at Michael Porter Jr. Sa modernong NBA, at lalo na sa isang koponan kasama sina LeBron James at Anthony Davis, ang isang floor spacing big man ay isang mahalagang member ng team. Ngunit tulad ng anumang matatagpo ang player sa puntong ito ng off-season, malamang na may dahilan kung bakit inabot ng ganitong katagal bago may kumuha sa kanya. Sa usapang depensa kasi, may mga tanong tungkol sa kanyang kakayahang gumana bilang isang maayos na defender. Ang mga duda sa kanya ay hindi nasagot sa positibong paraan noong nakaraang season noong naglaro siya para sa Dallas. Hindi kilala si Wood na shot blocker o defensive player, at may mga question din tungkol sa kanyang abilidad na tumanggap ng role sa team. Ang mga negative concerns na ito ay sapat na upang umabot si Wood ng 2 buwan simula nang mag-open ang NBA free agency, bago makatagpo ng team na kumuha sa kanya. Anong sa tingin nyo? Bumuti kaya ang defensive ability ni Christian Wood sa Lakers kasama nina James at Davis? Let me know sa comment section. Nagustuhan nyo ba ang video? Please like and subscribe naman dyan.